Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, please like, follow, and share, comment sa ating mga social media. Pwede tayo mag-subscribe, mag-follow tayo at para lagi tayong updated. Pag-uusapan natin ngayon guys ang Pax Silica. Ano nga ba ang Pax Silica? Tatalakayin natin ngayon. Ang Pax Silica ay isang internasyonal na inisyatibo na pinamumunuan ng Estados Unidos, ng USA sa Amerika, na naglalayong tiyakin at patatagin ang pandaigdigan supply chain para sa makabagong teknolohiya, partikular na ang artificial intelligence AI, semiconductors, computer chips, at mga critical na mineral. Inulunsad ito noong December 2025 upang mabawasan ang labis na pagdepende ng mga bansa sa produksyon ng teknolohiya mula sa China. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga salitang Latin na Pax, ay nangangahulugang kapayapaan at katatagan, at ang silika naman ay tumutukoy sa silicon dioxide, ang pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng mga computer chips. Narito ang mga mahalagang detalye tungkol sa epekto at papel ng Pilipinas sa inisyatibong ito. Pax Silica sa Pilipinas. AI Industrial Hub sa New Clark City, naglaan ng pamahalaan ng 1,620 ektaryang lupain sa New Clark City, NCC, Tarlac, upang itayo ang kauna-unahang AI Native Industrial Acceleration Hub sa ilalim ng proyektong ito. Subic Bay bilang pangunahing daungan. Ang Port of Subic ang itinalagang maritime gateway o pangunahing daungan para sa mga kagamitan at produkto na ipapasok at ilalabas mula sa itatayong hub sa NCC. Papel ng Pilipinas. Napili ang bansa dahil sa estratehikong lokasyon nito sa mga ruta ng kalakalan sa Indo-Pacific. Mayaman nitong supply ng mga mineral gaya ng nickel at copper at malakas na industriya sa pagmamanufaktura ng mga electronics. Mga benepisyong inaasahan ng pamahalaan, mga trabaho at pamumuhunan. Inaasahang magpapasok ito ng bilyon-bilyong piso foreign investment at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Technological at napag-unlad. Ang pagkakaroon nito sa Pilipinas na umangat mula sa simpleng pag-assemble ng mga electronics patungo sa mga mataas na antas ng disenyo ng technological at produksyonal ng AI infrastructures, mga issue at pangamba ng mga kritiko. Sa kabila ng mga pangakong pang-ekonomiya, umani rin ng batikos ang Pax Silica mula sa mga lokal na grupo, siyentipiko at environmentalist. Matinding konsumo ng tubig at kuryente. Ayon sa mga ulat, kakailanganin ng proyekto ng humigit kumulang 3 hanggang 5 gigawatts na kuryente at malaking supply ng tubig para sa mga data centers. Nag-aalala ang mga magsasaka na mauubusan ng tubig ang kanilang mga pananim. Epekto sa kalikasan. Ang posibleng malawakang pagmimina ng mga mineral at transformation ng mga lupaing agrikultural ay maaaring makasira sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Isyung geopolitical. Dahil hayagang binuo ang alyansa upang ihiwalay ang China, natatakot ang ilang kritiko na madamay ang Pilipinas sa hidwaan ng mga dambuhalang bansa ng China at ng USA sa larangan ng ekonomiya at militar. Hati naman ng kumbaga ang mga komento ng mga tao, ng mga ini-interview ng mga media tungkol dito sa Pax Silica dahil yung mga tiga doon ay nangangamba kung saan sila lilipat, kung anong kinabukasan nila dahil ang lupain ay kukuhanin ng Pax Silica. Kumbaga babayaran sila para sa lupain nila. Nangangamba sila dahil daw yung pera madali raw maubos, hindi raw katulad ng lupa na habang panahon ay mapapakinabangan ng pamilya nila. Kaya hati ang posisyon na kumbaga ang komento at mga iniisip ng tao tungkol sa Pax Silica. Ikaw, ano ba iniisip mo sa Pax Silica? Marami itong maidudulot na technological breakthrough sa Pilipinas, pero marami rin na kumbaga merong positive, merong negative. Pag-usapan natin yan sa comment section. God bless you all. Peace.